Naku po mga kababayan! Kudita sa kamera? Naku po, yung Speaker Arroyo na? Nako, eto na, Boyeng Rimulya! Humanda! Nako, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa Nako. mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Eto na, breaking kabayan. news. Kapapasok lang na Yes, balita. Kudita sa kamera. Mhm. Muling umuugong. Gloria Macapagal Arroyo. Ipapalit na di umano sa kasalukuyang House Speaker ng Kamara na si Faustino D. III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification Yes po, mga bell kababayan. para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Namin. At eto na nga Eto. mga kababayan, kudita sa kamera, Mhm. umuugong ang galaw sa loob ng mababang kapulungan. Muling nabuhay ang usap-usapan sa loob ng kamera matapos kumalat ang impormasyon tungkol sa umano'y pag-uusap ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Sa Naku likod po. ng bulong-bulungan, may mga nagsasabing may tahimik umanong pagkilos upang muling iluklok si Arroyo bilang leader ng mababang kapulungan. Kasabay ng sinasabing recruitment effort na target palitan si House Speaker Faustino D. III. Hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang galaw na ito, ngunit sapat na ang mga pahiwatig upang magtaas ng kilay ang ilang mambabatas at political observers. Naku po mga kababayan, no? Paktay sa lahat yan mga kababayan kung sakaling tuluyan na itong papalit. Di umano si... Diba? Dating Pangulong Arroyo mga kababayan, Gloria. Nako, dito na magkakaalaman mga kababayan. Panigurado yan. Di po ba? Lalo na sa Nako. panahong umiinit ang diskurso sa direksyon ng pamumuno sa bansa para sa Correct. ilan. Hindi ito Kasi ngayon mga kababayan di ba? Tila ba wala tayong speaker mga kababayan, di ba? Na talagang magsasalita. Tila ba ang naging speaker ngayon itong si Sandro mga kababayan. Di po ba? Alam naman natin na yung si Speaker Boji D mga kababayan ay di ba? Tila ba alam nyo na mga kababayan, di ba? basta Panigurado yan. chismis, kundi indikasyon ng posibleng realignment ng kapangyarihan sa loob ng kamera. Samantala, hindi rin nagpahuli sa opinyon si Rowena Guanzon na muling nagbitaw ng matapang na pahayag. Ayon sa kanya, tila Nako. pilit lamang ginagawa ng issue ang umano'y planong pag-upo ni Arroyo bilang Tumpak. speaker laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, kung tutuusin, hindi na umano kailangang magmadali o makipagbanggaan pa dahil may ibang political senaryo na maaaring hintayin. Isang pahiwatig na para sa ilang netizen ay mas malalim sa estratehiya kaysa simpleng agawan ng posisyon. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ang mga naririnig ay bahagi lamang ng ingay ng politika o senyales ng mas malaking galaw na unti-unting binubuo sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit isang bagay ang malinaw sa bawat bulong ng kudita. Mas lalong umiigting ang tanong ng publiko. Sino ang tunay na kumikilos at para kanino? Ngunit sa ilan nating mga kababayan ay mayroong isang malaking katanungan kung totoo nga ba o tunay ang kanilang ninanais na mapabuti ang bansang Pilipinas. Ngunit kung ating pagmamasdan ang kasalukuyang pangyayari Yun ngayon lang, ay kabayan. tila unti-unting nalulugmok sa kumunoy ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. At eto pa po mga kababayan, no? Sadyang tunay talaga na hindi mananaig ang Yes. kasamaan laban Yes, sa tama. kabutihan at ang Correct. karma ay tila humahagupit na rin matapos ang di umano'y mga kabulastugan sa pag-bend the law ng batas at tila questionableng pagtalaga nito bilang ombudsman. Ombudsman Boyeng Rimulya. Malapit nang ipapa-impeach di umano ng House Representative at marami na di umanong mga mambabatas ang babaliktad na sa gobernong ngagba ni Marcos Nako. Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat,
kung bago ka pa lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at Yes. i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ugong-ugo ngayon sa mundo ng social media na mayroon di umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na kasalukuyang umiikot sa Kamara de Representantes. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng Abante, impeachment ni Boyeng Rimulya umugong sa Kamara. Mayroon umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na kasalukuyang umiikot sa Kamara de Representantes. Naku Ito po. umano ang nakarating na impormasyon sa suspendidong abogado na si Jesus Falsis mula sa kanyang Tweety Bird o informante. Ayon kay Falsis, sinabi ng kanyang Tweety Bird na suportado ng ilang religious group ang naturang hakbang, ngunit nakapagtatakaan niya ang timing o tiempo nito. Sabi ni Tweety Bird, an impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Rimulya is being circulated among some congressmen and the move is supported by some religious group. Ani Falsis sa kanyang July 3 post sa X dating Twitter. Suspicious timing, will accountability or revenge, dagdag pa niya. Samantala, tinawag ng ombudsman na galawan ng mga guilty ang naturang hakbang, ridiculous, and maybe actions of the guilty. Text sa Abante ni Assistant Ombudsman Miko Clavanio. Sa gitna ito ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan nitong Biyernes, Hunyo 3. Ito'y kaugnay ng hindi pagdeklara ng campaign donation sa kanya. Pakashare. Ay, comment nyo sa baba. Anak na to nga, para maparandam natin kay Boyeng Rimulya na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan niya, ilagay sa baba, impeach Boyeng Rimulya. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Miko Clavano? At yun na nga po mga kababayan, no? Impeach Boyeng Rimulya! Nako, yan pala yung panawagan ngayon mga kababayan, no? Nako po at nako, kung si dating Pangulong Gloria na yung nakaupong speaker mga kababayan, ay nako. Panigurado, paktay sa lahat mga kababayan. Di po ba? Nako mga kababayan, yan ang ating abangan, no? Di ba? Kasi ngayong Lunes po ay magsisimula na yung hearing sa impeachment case ni VP Sara mga kababayan. Kaya kaabang-abang yung magiging twist mga kababayan, no? Di po ba? Nako, di natin alam. Nako. Kaya aabangan natin yan mga kababayan. At tila ba'y excited na tayo kasi alam naman natin na si VP Sara ay talagang mananalo talaga mga kababayan, di ba? Yung COA nga, di ba? Nagsabi na sila, di ba? Nagpahiwatig na yung COA mga kababayan. Di po ba? Kaya nako, aabangan natin yan mga kababayan. At samantala naman po mga kababayan, eto pakinggan natin no, si Ka Eric mga kababayan ukol sa mangyayaring impeachment trial ni VP Inday ngayong Lunes mga kababayan. VP Sara magiging entablado ng political demolition job ng mga bangag. Pambihira mga kababayan, di po ba? Di ba? Tila ba'y kahapon mga kababayan or kanina lang ba yung tila ba'y may padasal yung mga paring, nako, sino ba yung mga pare na yon? Tapos yung labas ng Senado mga kababayan ay binudburan na nila ng asin mga kababayan. Di po ba? Grabe. Tapos nako pambihira mga kababayan, mataas yung respeto natin syempre sa mga paring Katoliko. Pero sa mga pinagagawa nila, yung tila ba'y nako, nagmukha ng katawa-tawa mga kababayan. Pambihira talaga. Binubudburan ng asin. Labas ng Senado mga kababayan para daw tuluyan ang ma-impeach si VP Sara. Pambihira talaga. Eto mga kababayan, pakinggan natin si Ka Eric. Marami ang nagsasabi na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay siyang panibagong diversionary tactic o pamamaraan ni Marcos Jr. na lituhin at linlangin ang taong bayan at hilain sila mula doon sa pagkalkal at pagbubunyag, supposedly, ng umaalingasaw na katotohanan sa kung sino ang mga mastermind. Siyempre, tinuro na ni Saldico yan, Marcos and Saldico and Romualdez.
sino ang nakinabang, paano Sure. nakinabang, at paano papanagutin sa dambuhalang issue ng pangungurakot at pandarambong. 1.9 trillion pesos ang nawalang pera sa loob lamang ng 3 taon ni Marcos, 2023, 2024, 2025 na mga budget, at itinatanggi niya ang pananagutan dyan. So, para mangyari yan, kailangan maibaon at mawalang bisa at walang saysay ang supposedly ay check and balance at nag-uusisa, nag-iimbestiga na hiwalay sa Executive Department na komitiba ng Senado. Correct na correct dito, no, mga kababayan, si Kairek, di ba? May sense, mga kababayan, dahil alam naman natin, di ba, kung gaano karami yung kanilang ninakaw, mga kababayan. Di ba? At syempre, para alam natin na mailihis yung issue, mga kababayan, kahit papano, ay nako, eto, hindi natin titigilan itong impeachment case ni BP Sara. Kahit na yung mga ebidensya natin ay kulang-kulang pa. Di po ba, mga kababayan? Di ba? Ikaw, kabayan, di ba? Kahit pa paano, kahit tila tayo, di tayo abogado, mga kababayan, ganon-ganon. Pero, ramdam natin yung ginagawa ng pamahalaan ngayon, kabayan. Di ba? Ika nga na ka-Eric, mapagtakpan lang yung kanilang totoong pinagagawa ngayon. Siyempre, BP Sara, impeach natin para yung issue andun sa kanya. Di po ba? Gaya ngayon, mga babayan, Anti-Claire, binuli dun sa Canada. Pero tapos ngayon, ano yung kanyang sagot, mga babayan, di ba? Sa kanyang latest interview pagkatapos ng nangyaring yun, mga babayan. Di ba? Impluensya raw yung ginagawa ni Tatay Digong doon, na impluensyahan na raw yung nambuli sa kanya, nang kantsaw sa kanya, mga kababayan. Kita nyo, sinisi na naman talaga niya si Tatay Digong, kabayan. Ipinasok na naman niya. Diba? Pambihira talaga. Ikaw yung lakas mga mga kababayan, tapos pag ikaw na yung kinantsawan, iyak ka pala. Diba? Buti na lang may pulis doon, mga kababayan. Nakapagsumbong ba siya, di ba? Pambihira. Tapos, nako po, andun pala siya sa labas kasi magtitik. Hindi. Sorry po na. Magre-reels po pala, mga kababayan. Reels is life daw po ni Auntie Claire. Pambihira. Tapos yung ipinambiyahe nila dyan sa Canada, mga kababayan. Di ba? Sinong pera yun? Pera ng taong bayan, pera natin yun, mga kababayan. Tapos si Auntie Claire, magre-reels lang pala doon. Pambihira, kabayan. Diba? Ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, kontrolado na ni Marcos at paralisado na niya ang numero ng mga senador na naninindigan para ito ay buksan at papanagutin at paparusahan ang mga talagang sangkot at kasuhan at nang mahabol at may balik ang mga pera o ari-arian nila sa mga mamamayan sa pundo ng pamahalaan. Correct. Siyam na lang po ang naiiwan na may matitino at may malakas na loob na manindigan bilang Tapos ngayon, mga babayan, si Senator Marcoleta, di ba? Talagang, nako po, forthwith, tila ba'y, ngayon na, action na. Di ba? Darakpin na natin si Senator Marcoleta. Ngayong Lunes na raw po, mga babayan, mangyari yan. Pambihira, which is first day sa hearing po ng impeachment ni BP Sara, mga babayan. So, sa makatuwid, di nila gustong mag-attend itong si Senator Marcoleta dyan sa gaganaping impeachment ngayong Lunes po, mga babayan. Diba? Pambihira talaga, no? independent and brave senators, no? Sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. Correct? Yung 13 Judas na kulto ni Marcos, tinatawag na sila ngayon na 13 senators of Marcos or the new Senate of Malacanang. Hindi sila Correct, Senado Eric. ng Correct. taong bayan o ng Republika ng Pilipinas. Yun ang mayoriya na public perception sa kanila. Ngayon, itong mga gimmick at maniobra upang kontrolin
ang proseso at naratibo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay may malaking silbi para doon sa PSYOPs and psychological warfare, psychological operations, or better known today as information and influence operation ni Marcos. Tama, no? Para ang burden o ang bigat ng mga pagsagot sa issue at pagpapaliwanag maililipat kay Sara Duterte. Tumpa. And so therefore, Tumpa, si Marcos hindi na po mapupuruan. At sila Romualdez, kagaya ng paghahambog-hambugan ni Boying Rimulya na kakasuhan niya si Martin Romualdez as isa sa mga big fish dapat sa mastermind sa pagkakasangkot sa naturang dambuhalang iskandalo ng pangungulimbat at pandarambong at pangungurakot, lalo na sa flood control at mga budget na sinindikato nila. Wala na, hanggang hambog-hambugan lang. Wala na po mga kababayan. O, imagine natin, Cheese Escudero at saka si Villanueva mga kababayan. Diba? Yung hindi pa bumaliktad si Villanueva ay tila ba'y hinug na raw mga kababayan. Yung kaso ni Senator Joel, pwede ng kaidi ni Boyeng. I mean, pwede ng darakpin mga kababayan, isi-serve yung warrant. Diba? Pero, nung bumaliktad na, wala na, finish na kabayan. Absuelto ka na, Joel. Ubi. Diba? Ginawang ano na mga kababayan, under investigation, kumbaga. Pambira sa mata lang itong si Senator Marcoleta. Nako, agad-agad ngayong Lunes na po mga kababayan. Tila ba hindi nagpasindak si Boying sa ginawang rally ng INC, kapatid natin mga kababayang INC. Tila ba'y minamaliit niya mga kababayan. Diba? Lalong-lalo na yung ating presidente mga kababayan, diba? Habang nagrarally yung INC ay nako po, hindi pinakinggan. Umalis ng bansa mga kababayan. Bahala kayo dyan. Pumunta pa rin ng Canada. Ang bihira talaga. Tapos may balita pa ngayon mga kababayan na tayo raw yung bansang Pilipinas. Ay nako po, nasa middle class state na po raw tayo kabayan. Tila ba'y hindi na tayo nasa poor stage? Middle class stage na tayo mga kababayan. Anong klaseng panaginip yan? Di ba? Pambihira. Grabe talaga yung kanilang pagmamaniubra mga kababayan, no? Di po ba? Di ba ramdam nyo ba yun? Yung tila again, binubudol na naman tayo. Pambihira. May isa pang sinabi yung sekretary mga kababayan is maganda raw yung balita na nasa middle class na tayo dahil marami raw mga karatig bansa na magtitiwala sa atin at syempre magpapautang sa atin mga kababayan. Utot mo, ang bihira. Si Boying Rimulya. Ang hinahabol niya ngayon, yung mga senador na ayaw lumuhod at ayaw magpasakop sa dikta ni Marcos. Correct. Yun kagaya ng nangyari kay Joel Villanueva, kay Cheese Escudero na naging duwag. Walang paninindigan, walang bayag. Dahil may mga bagahe sila at mukhang totoo na nakinabang sila doon sa sindikato, di ayun, tumiklop at lumuhod at naging hudas. Naging miyembro ng kulto ng mga senador na naghudas Tama, sa kapakanan ng mamamayan. Tama. Ganon din po ang ginawa niya kay Senator Jingo Estrada, nila Marcos. Subalit hindi lumuhod at nagpasakop si Senator Jingo Estrada, kaya nakakulong. Correct mga kababayan, no? Dahil tila ba ayon kay Jingo, nako po, naumay na siya sa pagiging mga kababayan. Alam nyo na yun mga kababayan. And this time, talagang nanindigan na po siya, no? Si Senator Jingoy. Which is, magbubunga din yan mga kababayan. Siyempre, 2028 nalalapit na. Alam natin na yang si Jingoy, pag tumakbo ulit yung senador mga kababayan, panalo yan, panigurado dahil nanindigan siya mga kababayan Hindi natakot makulong. Diba? At mukhang ganon din po ang gagawin nila kay Senator Marcoleta, bagamat wala silang Pero kay etong Senator Marcoleta mga kababayan, malaking questionable ito Diba? Dahil yung kinaso sa kanila, ginawang plunder. Yung tila may pagtanggap ng donation ng Senator Marcoleta, kabayan. Diba? Akalain niyo yun? Diba? Simpleng logic lang yan mga kababayan. Kaibigan mo, tumulong sa'yo, mga kampanya. Sa kampanya, binigyan ka ng ilang milyon kabayan.
Plunder ka kaagad, boy. Klarong-klaro na yung mga pinagkagawa nila ngayon. Di ba, kaya may sense itong pinagsasabi ni ka Eric, mga kababayan, na itong impeachment ni BP Sara, di ba? Mag-ilang taon na po, mga kababayan. Ginawa nila ito para hindi sila yung mismong nasa front stage, mga kababayan. Kung baga. Di ba? May paano sila? May pasikan option para dun tayo. Yung mamamayang Pilipino nakafocus, mga kababayan. Di ba, pansin nyo ba? Para yung pangungurakot nila ay naku po, hindi. Mabibisto pero wala na eh. Bistado na po yung galawan nila, mga kababayan. Yung mga Pilipino ngayon, hindi na po nila nauuto, mga kababayan. Di ba? Oh, tingnan nyo si Auntie Claire, mga kababayan. Di ba? Iyak. Di ba? Di ba sana yung bunganga niyang palengkera? Oh. Di ba? Ang bihira talaga. Mas klaro na ngayon na ito ang tinatawag na tactical maneuver Correct. to achieve strategic objective. Yon. Sa mga rules ng digmaan, may tinatawag na tactical maneuver to Art of protect war po, and mga achieve kabayan. the strategic objective. Anong tactical maneuver na ito? Inagaw nila sa pamamagitan ng pangbabaloktot ni Marcos at ginamit pa ang tinatawag na special session, kunwari lang yon, para magtipon-tipon ang mga senador upang mabuo ang 13 Judas. That will take out Alan Peter Cayetano and take away the leadership ng Senado at mga komitiva. Yan, tactical maneuver yan. And then, ang pangalawang tactical maneuver, highlight the impeachment, gamitin ito as narrative na itong issue. Hindi ang flood control ang pinag-uusapan, hindi ang korupsyon at plunder o pandarambong Diba? nila Marcos at Romualdez. Klaro po. Tactical maneuver yan. Yes po. At ang kanilang tactical target, si Sara Duterte. Pero ang kanilang strategic objective, that Sara Duterte will be crippled, minimum and maximum will be convicted. To take her out, no? Para hindi na siya makakatakbo sa pagiging pangulo kung makonvict siya, lalo kung makukuha nila ang 16 senators na magboto yes to conviction of Sara Duterte. However, kung hindi pa kaya ang 16, binabaloktot nila na dapat 14 lang. Dahil 22 lang daw ang mga senador na makakapagboto at makapag-participate sa actual impeachment trial. Mali! Kahit elementary ka, pwede mong basahin ang konstitusyon na nakalagay doon, 2/3 of all the senators. Hindi nilagay doon sa konstitusyon, 2/3 of all the senators who are present in the Senate. Kung wala nakalagay, yung interpretasyon mo, mali yun. Ang nakalagay lang doon, 2/3 of all the senators. Until mag-resign o mamatay o mapa-expel o lumipat sa kabilang branch of government si Senator Jingo Estrada at si Senator Bato de la Rosa, they remain to be as senators. Klaro yan, mga kababayan. Klaro So po, mali Eric. po itong binabanggit ng mga baloktot na tagapagtanggol ng information operations and PSYOPs or psychological operations ni Marcos. Na 22 lang ang bilangan, kaya 14 lang ang magpapakonvict. That is wrong. And that is a very scandalous na pangbabaluktot, pag-twist sa constitutional provision. Pambihira 2/3 talaga. of all the senators or 2/3 of all the members of the Senate until there are 4 circumstances na wala na, nag-resign, namatay, na-expel o lumipat at tumanggap ng ibang posisyon si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jingo Estrada outside of the Senate, then until mangyari ang mga yon, resignation, death, expulsion at isa pa, hindi po sila bakante ang kanilang opisina. Senador pa rin sila. Pero dahil ang naratibo nila, actual senators lang, ang nag-interpret niyan, dating Supreme Court Justice pa, itong kolokoy na si Carpio at itong si Drilon na kolokoy din ng Yellow and Pink Zombie Group. Kahit mga abogado sila, binabaloktot nila ang batas. Malinaw po na ang layunin nila, Marcos, at ng mga tauhan niya at kabalahibo niya ngayon, ay durugin si Sara Duterte at tanggalin na ang anumang kapasidad ng mga Duterte na maging bahagi pa ng national leadership, lalo na ang pagiging pangulo sa susunod na administrasyon. Takot na takot sila. So the impeachment trial and all the narratives and issues na binobombardiyo laban kay Sara Duterte are all part of the tactical maneuver for the strategic direction of minimum,
durog na durog si Sara Duterte at mawawala o mababawasan ang kanyang political value should the election proceed at pag hindi siya na-convict, or maximum, i-remove talaga siya by way of distorted, binaluktot na computation and interpretation sa saligang batas. At yun ang pinaka-target ni Marcos at nila Romualdez, na mawawala si Sara Duterte sa equation ng politika sa susunod na panggobyerno sa Pilipinas. Pero kailangan po nating balansihin. While we defend and help the Vice President explain the issues, we should also concentrate still to bring the attention of the Filipino people sa publiko na ang may totoong pananagutan, ang totoong may criminal involvement, lalo na sa pagiging mastermind, sa malakihan at dambuhalang issue ng mga kinurakot, lalo na ang 1.9 trillion pesos na flood control na halos kinurakot ang pondo nito sa loob ng 3 taon ng sinindikato na budget ni Marcos at nila Romualdez, as revealed by many witnesses, including lalo na ang kanilang inner circle, na si Saldico. We need to balance. While we defend, we have to be on the offensive sa pag-expose at pagpapalawak ng issue at pag-sustain ng diskusyon sa flood control. Bagamat alam natin na diversionary laban kay Vice President ito at upang tabunan at ilihis ang issue ng pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez, and yet we cannot be default. We cannot be at default rather, na hindi natin sasagutin ang mga issue na binabato kay Vice President. Hindi pwede yun. Kailangan balansehin natin. Tama. Otherwise, lalamunin tayo ng tactical maneuver Tama. nila Marcos. Lalo pa, at Correct. sila ang may control sa mainstream and big corporate Yan. media at social media lang halos. Ang Isa din po yan mga babae, no? Di ba? Yung mga bayarang media na yun. Di ba? Kita nyo yung ginawang rally ng ANC? Di ba mga kababayan? Ay naku po, yung highlights nila, ay naku, hindi. Hindi pang ano mga kababayan. Di ba? Kundi yung kanilang highlights ay yung tila ba hindi pa napuno yung EDSA. Pambihira kabayan. Tapos yung tila ba'y kawawa yung ibang miyembro kasi di ba pumipila, nanghihingi ng ano, pagkain ba yun? At yung iba naulanan pa kabayan. Kita nyo? Pambihira. mayroon ng taong bayan. Pero, ang katotohanan, wala sa kanila. Correct. Hawak ng taong bayan. Alam na ng taong bayan eh. Na Correct. ginagamit lang nila ito kay Sara Duterte. But, we need to be consistent na mapaliwanagan pa rin po ang mas malaking bilang at mas malawak na hanay ng sektor ng lipunang Pilipino. Para po salagin at tapyasin natin ang tactical maneuver nila na dudurugin nila si Sara Duterte sa impeachment court trial. At maximum ay mapakonvict nila sa pamamagitan ng pag-distort nila ng constitutional interpretation nila sa numero ng numbers of senators to convict and to remove Sara later on out of the equation of the presidential elections. We have to defend that. We have to help the Vice President. Pero we have also to remain consistent. On the other hand, dito, sa binabanggit ni Eric na dapat mabulgar pa rin at tuloy-tuloy na mapalawak at mapalalim ang public discussion and advocacy to expose ang iba pang katiwalian at sindikato ng pangungurakot at pandarambong na nagaganap at naganap sa ilalim ng administrasyong Marcos at Romualdez. Naku po. Di ba? Klarong-klaro po o mga kababayan. Yung agenda nila. Klarong-klaro na. Di ba? Si Saldico, ano na ngayon mga kababayan, di ba? Wala, hindi na nila hinapon. Kaya nga sabi ni Eric mga kababayan na dapat balance yung ginawa nila ngayon kay BP Sara ay dapat hindi tayo titigil din sa ating mga kababayan na tila ba'y tulungan kahit papano si BP Inday. Di ba? Kahit sa simpleng lang mga kababayan, sa pag-heart ng may nag-post na kumbaga kay BP Sarang mga kababayan, suportahan natin. Di ba? Para maipakita natin na ang dami nagmamahal kay BP Inday mga kababayan. Di po ba? Kasi pag tahimik tayo mga kababayan, ay naku po, mas lalong magwawagi yung kanilang kasamaang ginagawa, di ba? Kaya tama yung sinasabi ni Eric na dapat consistent lang at tila ba'y nalalapit naman din yung 2028 mga kababayan. Siyempre, doon na po tayo tuluyang bumawi mga kababayan. Di po ba? Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa iyong suporta kabayan. Siyempre, anong latest po? God bless you po kabayan. Ingat po kayo.